Napanood yung may balita kagabi? Alin, yung tungkol sa babae kinuwing patay galing Japan? Oo nga, no? Grabe yun. Nakarating nga siya ng Japan kasi yung buhay niya naman kapalay. Oh? Ano nangyari? Bakit? Hindi ka ba nanonood ng balita? Ganito kasi yun. Babae, pinangakuan siya ng employer niya na may magandang trabaho sa Japan. Kaso, dahil illegal, namatrato tuloy siya. Oo nga, no? Grabe. Mga saklap pa doon. Inahasa siya ng amo niya. Hindi siya pinapalabas ng bahay, sinasaktan. At ang lalo masaklap doon, hindi siya pinapasahod. Eh, paano siya namatay? Nawala na kasi sa katinoan niya. Kaya napatay niya yung amo niya, tapos nag-suicide siya. Ang tawag doon, Human trafficking! Karamihan sa mga Pilipino ngayon ang nangingibang bansa upang matustusan ang mga pangangailangan ng kani-kanilang pamilya. Ang mga kadalasan na nagiging trabaho ng mga ordinaryong OFW ay ang pagiging nurse, domestic helper at caregiver. Sadyang mahirap at matagal ang proseso upang makatungo ka ng ibang bansa. Pasaporte, visa at ilan pang mga papeles ang hihingin sa iyo ng mga nangangasiwa sa kagawaran ng pag-undayang panlabas o DFA. Kaya may mga tao na ang trabaho ay asikasuhin ang mga papeles ng mga aplikante nang sa gayon ay hindi sila mapagod sa pabalik-balik na pagpunta sa DFA. Sila ang tinatawag na mga recruiter. Sila rin ang nagre-rekomenda kung ano-ano ang mga trabaho na higit na kinakailangan ng isang bansa o kung ano-ano ang mga bansa ang nagbibigay ng patas sa karapatan sa mga manggagawa. Sa madaling salita, nagbibigay sila ng payo sa mga aplikante. Ganito ang nagiging sitwasyon ng karamihan sa mga OFW aspirants. Mayroon din namang mga illegal recruiters na nagtatrabaho sa mga sindikato. Nangangako sila na magiging maganda ang trabaho ng isang tao sa ibang bansa. Ngunit kapag nagtungo na ang mga aplikante sa bansang pagtatrabaho nila, masalimuot ang pangyayaring kanilang mararanasan. Pagiging drug pusher, smuggler, prostitute ang kadalasang nagiging trabaho nila. Sa halip na marangal na trabaho, sila ang mga nagiging biktima ng tinatawag na human trafficking. Nituluyan na akong naligaw ng landas. Si Mama San lang ang makakapag-ahon sa akin sa kahirapan. Ngayon, isa na ako sa mga babaeng mabaga ang lipad. Dito ko nakilala ang babaeng nagngangalang Maria. Ako si Maria, masipag at may pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Tulad ni Teresa, mahirap lang din kami. Wala akong pambayad sa aking mga exams. Wala na akong ibang matatakbuhan nang bigla akong makilala si Mama Sam. Dahil sa kanya, gumuho ang aking mumunting pangarap. Simula nang makilala namin siya, naipagpatuloy namin ang aming pag-aaral. Ngunit sa gabi, nagpapaligaya kami ng mga lalaki. Alam niyo ba yung anak ni Aling Neneng? Buntis na. Di ba nagtatrabaho rin sa bar? Oo. Akala ko entertainer lang, kumakama na pala. Siyempre, para magkapera, no? Oo. Binibenta yung katawan nila para magkapera agad-agad. Ano nga ba tawag doon? Tawag doon, prostitusyon. Pagsayaw ng ahubad sa harapan ng tablado at pakikipagtalik sa mga estranghero. Kalaki pang ilang halaga ng salapi ang siyang ikinahanap buhay ng mga taong kapit sa Catalina. Mga taong nagbibigay aliw sa iba, mga taong nagbibenta ng laman habang nadudusta ang kanilang dangal. Bakit nila naaatim ang kahalayang ito? Dahil ba sa hirap o dahil sa sarap? Dala na rin ang kahirapan kung bakit ang iba nating kababayan ay pinasok ang ganitong trabaho. Dahil ito lamang ang alam nilang madaling paraan upang sila'y kumita ng madalian. Dahil nga sa modernisasyon, na-invento ang iba't ibang gadget na tutulong sa atin
upang mapabilis at mapagaan ang ating gawain. Tulad na lang ng computer na malaki ang pakinabang dahil marami itong role sa ating buhay. Pwede rin itong pagkakitaan sa pamamagitan ng cybersex o pakikipag-chat upang makipagtalik sa mga lalaki o babae. Laganap na ang ganitong gawain, lalo na sa ating bansa. Nagsisimula sa gulang na 15 pataas ang pumapasok sa ganitong hanap buhay. Ang dahilan ay nagahasa, hindi matugunan ng pangangailangan o may problema sa pamilya. Pinasok nila ito upang magkaroon ng salapi na panusto sa kanilang pangangailangan sa araw-araw. Tinatawag silang mga taong mababa ang lipad o mga taong sangkot sa prostitusyon. Isa sa mga naging trabaho ko ay maging prostitute sa mga stag party. Dito ko nakilala si Abraham. Isa siya sa mga lalaking nakahawak sa buo kong katawan. Dahil dito, nagbunga ito ng batang gawa sa kasalanan. Pinagtapat ko sa kanya ang aking kalagayan, ngunit hindi niya ako pinanagutan. Isa si Abraham sa mga lalaking pinagsilbihan ko. Minahal ko na siya. Ngunit, sa sama ng loob ko, ipinalaglag ko ang bata. Hi guys! Bakit ka malungkot? Balitaan niya kasi nabuntis ang ate mo. Ha? At hindi pa ninindigan ng boyfriend niya. Eh, anong gagawin na nila ngayon? Papa-abort nila. Ha? Okay. Pero hindi Abortion. Maituturing na isa sa mga laganap na uri ng informal na sektor ng ekonomiya. Isa sa mga ilegal na gawain na bagaman ipinagbabawal, patuloy pa rin isinasagawa sa iba't ibang lupalop ng ating bansa. Ano nga ba ang tinatawag nating abortion? Ano-ano ang mga dahilan ng pagsasagawa nito at epekto ng ganitong gawain sa bawat individual na sangkot dito, maging sa lipunang kanilang ginagalawan? Bakit nga ba ito ay mahigpit na ipinagbabawal ng batas? Ang lahat ng mga katanungang iyay, isa-isa nating bibigyang linaw. Sa internet at maging sa Quiapo, isa sa mga hinahanap ng tao ang pamparegla o pampalaglag ng bata na ginagamit ng ilan sa mga nagdadalang tao nating kababayan upang hadlangan na maisila ang sanggol na nasa kanilang sinapupunan. Sa mas pinadaling salita, ito'y tinatawag na abortion. Marami pa din ang nagsasagawa nito sa kabila ng pagtatalaga ng batas na nagbabawal sa gawain ito. Ayon nga sa isang report mula sa Guttmacher Institute noong 2005, mahigit 500,000 na babae nagpapa-abort bawat taon. 25% sa mga ito nagpupunta sa mga iligal na mga abortion clinic. 30% ay umiinom ng gamot ng pampalaglag gaya ng synthetic. 20% naman nagpapahilot para malaglag ang bata. Sana, hindi ko na lang ginawa. Sana hindi. Hindi na lang talaga. Nasira na ang aking mga pangarap. Natuluyan na akong mawala ng pamilya. Sana binuhay ko na lang ang bata. Sana pinagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Panahon na para humingi ng tawad sa aking mga ginawa. Gusto ko nang magbagong buhay. Tulungan niyo po akong kalimutan ang nakaraan. Panahon na para magsimulang muli. Hindi kahirapan Ang pipigil sa akin na mangarap. Hindi kahirapan. Sa pagdaan ng panahon, maraming tao na ang sangkot sa underground economy. Pagkakasangkot sa hindi magandang paraan. Prostitusyon, human trafficking, drug pushing, at marami pang iba. Ilan lamang ito sa mga gawaing nakapaloob sa iligal na sektor ng ating ekonomiya. Ngunit kailan nga ba matitigil ang pangyayaring ito? Kapag ba nalutas na ang kahirapan na siyang dahilan ng karamihan nating kababayan sa paggawa ng masama.
Kailan kaya matitigil ang panahon na wala ng Pilipino ang kakapit sa patalim at nakakapanakit ng kapwa upang mabuhay at kumita? Sana'y dumating na ang oras na hindi na kailangan pa ng ating mga kababayan na lumabag sa batas, lalo na sa batas ng Diyos. Sana, maraming sana ang gumugulo sa ating isipan. Ngunit kailan natin maabot ang ating mga pangarap at miniliki? Sa tama, legal, at mga taong paraan. Sa paglutas ng mga problema, anong magagawa na isang katulad ko? Pero ang kinabukasan mo, tungkulin ba ng ilang tao makibahagi sa bagahe ng mundo? Huwag nagpagmasdan ang pangyayari, kumalat, kumalaw, lamang sa init ng damdamin, sabay-sabay